natin ng Andrew Theological Seminary. So, our subject po, the doctrine of Satan. Natapos na po natin yung the doctrine of God, nakaraan po, mga session. So, tayo muna ay manalangin bago po tayo pumalaot sa mga talata po na ito. Pastor Frederick, sa mga sa prayer. Panginoon Diyos, ang mga pangyarihan sa lahat. Panginoon, minsan ba kami nagpapasalamat, Lord, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang kami ay makapag-aral ulit ng iyong salita. Dalayan mo nga po, Panginoon, na iba yung karunungan, Lord, na nagmumula sa iyo ang siyang pagkalong po sa amin. Maging sa taong gagamit mo po, Panginoon, na magtuturo. Kalooban mo, Panginoon, ang siyang mangyayari at masunod, Panginoon, maging sa mga tao na nakakapakinig ng iyong salita. Ito rin po, Panginoon, ang siyang hindi po, Panginoon, sa kanila upang maunawaan namin, Panginoon, yung mensahe, Lord, na nais mong parating sa amin. Muli, nagpapasalamat kami dahil ikaw ang aming Diyos, nagbibigay sa amin ng opportunity, O God, para mas lumalim, Panginoon, sa pagka-aral ng iyong salita. Tunay, Lord, napakabuti mo, Panginoon, sa bawat isa, kaya sa amin pong pinagkakatiwala sa iyo, ang pag-aaral na itong mula sa umpisa hanggang sa matapos, Panginoon. Muli, nagpapasalamat kami, Panginoon, ang aming sa langit, sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yung mga katanungan nila, ang mga Kristiyano po ba ay po pwede pang ma-demonize o ma-exorcise, yung mga gano'n, ano? If you are a Christian, may possibility pa ba na mangyari yun sa isang Kristiyano? O when you become a Christian, hindi na po pwedeng gumalaw at kumilos o manaig ang demonyo sa buhay ng tao. Yung, di ba? Pwede ba? Pwede pa pa? Kahit Kristiyano ka po, pwede pang... Depende sa pagka-Kristiyano. Pag hindi ka Kasi may Kristiyano na lutot, may Kristiyano na hilaw. Saka hindi Kristiyano sa pangalan, hindi tunay na Kristiyano. So, hindi na tumatawag sa akin. Kasi supposed to be, dapat hindi na. Pag nakaroon na ka Pagka talaga. Dapat, talagang, kasi si Christ ay naghahari sa iyo. Saka yung Kaya, depende talaga sa mga tunay na Kristiyano, tunay kang Panginoon. resist the devil and he will flee away from you. So, Good evening po. Opo. Opo, pwede po. Oo. Para mahabol niya ibang ano. Andiyan yung manual niya nakaraan. Dali lang po. So, pwede o hindi? Ano? O, it depends upon. Depende. Actually, kung titingnan natin ng sa bagay, hindi naman Kristiyano si Saul. Inaris. Pero believer siya na inarisan ng Espiritu at inatake ng Diyan. So kung may mga klaseng Kristiyano na gano'n, dahil sa kanilang compromise, ay di pwede talagang ma-demonize. Tunay kang Kristiyano, anak ng Diyos. Pero at one point in your life na medyo naglaylo ka, na talagang nag-give in ka na talaga. Kay Satan at kumbaga, Si Judas, ano ba nangyari kay Judas? sadyang wala naman hindi talaga siya. Ay. From the very beginning. Pwede talaga si Pedro nga eh. Si Pedro. Kaya nga. How about Peter? give in ka talaga. Di ba? Hindi siya pinanalangin, hindi gusto ka kulit. Diba si Pedro, sabi no, get behind me, Satan. Tinawag pang Satanas si Pedro, no? Minsan pa na, may panahon ba na paggalit ang tao sa inyo, natawag kayo Satanas? O natawag kayo demonyo? Di ba may mga gano'n, di ba? Kahit Kristiyano, minsan tinatawag ng gano'n. Lalo pag nagagalit yung yung tao sa iyo. So, ayun nga, si Peter kasi, no? Isip ko lang, bakit? Ano yun, ha? Inner disciple yun.
Hindi lamang disciple, kundi talagang pangunahing disipulo si Peter Pero dumating yung point na, yun nga, tinawag siya Satanas ng Panginoon, "Get behind me, Satan." So, ibig sabihin, nalukuban siya ni Satanas. Bakit si Satanas ang pinapaalis niya kay Peter? Yung gawa ng bukas. Ang tingin ko doon, ang pabida niya. Pabida kasi. Giveaway niya kasi. Ito yung kalooban ng araw sa Spirit kalooban. of, Hindi kasi kalooban ng virgin. right. Sige, tingnan natin ito. The Doctrine of Satan. Basa po yung Isaiah chapter 14, verse 12 to 15. Ano po ang atin po mababasa dyan? Verse 12. 14 po. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, "Aakyat ako sa langit at sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Ilalagay ko ang aking trono, uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang pataas-taasan." So, 15. 15. Ngunit anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay sa kalalimang walang hanggan? Nagdulas siya. Di ba? So, tinutukoy niya si Lucifer. Nabalo yung No. pinakapita. Ang original na pangalan niya, Lucifer. Tapos naging Satanas. O naging Satan. Tinawag siya Son of the Morning. May napanood na documentary na hindi talaga Lucifer ang pangalan niya. Kasi lahat sila nagtatapos sa L. Gabriel. Sa original na sa Hebrew. Oo. Basta mahilig mangunan. Saan ako ba ang Lucifer? Sa English word English. Pero meron siyang Hebrew word. Tama, ano yun, puro walang Doon din daw galing ang salitang halal. yun, halal. The crescent moon ang meaning. Yung napanood kong dokumento, si Ala nila, di ba? Ayun, yun daw si Lucifer Si Sa Allah. Quran mismo, deceiver. Master deceiver. Ibig sabihin, yung sinasamba nila, si Lucifer. Di ba? Yung Superman, gano'n ba din? Kal-El, pangalan ng angel. Gotcha, angel. Kahit yung meron ako napanood naman na yung misa ng mga Roman Catholic, di ba? Kumakanta yung pare pero yung kanta niya si Lucifer na yung tinataas nila, no? Kaya Lalantan na talaga yan. wala alam ba nila na talagang si Lucifer ang kinakantahan nila? No? O Lucifer, wala silang idea. Oo, galing sa ano yan eh. Search nga natin. Latin yun. May Hebrew word talaga yung niya. Alam nila. Alam nila na kinakantahan nila. Oo, may mga images pa nga sila. Oo, Meron sila di ba? mga satanista. Sa St. Peter's Basilica, yung design na kanilang ulo. Ay di ba ang doktrina nga nila si Christ at saka si magkapatid, si Lucifer. So, di ba kaya kailangan talaga Yung mga Catholics, deceived talaga sila. deceive talaga Sa Mormons, di ba, magkapatid si Christ at saka si Lucifer. Kaya, ibig sabihin, kung magkapatid, Away.
magkapatid, tapos magkaiba ng karakter. Ano kaya kasunod na doktrina nila kung magkapatid, Itong isa mabuti, isa masama. Hindi magdiwa. So, sabi ron, how you are fallen from heaven, O Lucifer. Ibig sabihin talagang, galing siya sa langit, Hulog ng langit. Kaya huwag niyong papayag. Okay, papayag na sabi sa inyo, hulog kayo ng langit, Delikado pala hulog. Tapos may title siya, Son of the Morning. Di ba? Si Kristo, di ba may title din? No. Ano siya? Morning star. Bright Morning Star. Morning star. Di ba, no? Yan siguro ang binabasihan kaya magkapatid sila. Kaya nga, ito naman, Son of the Morning. Isang bright morning star. So, tapos Araw at buwan. tapos yung tanong how you are cut down to the ground, you who weakened the nations. Sabihin talaga siya may kagagawan, para pasamain ang mga bansa. Ba? Nilaglag siya, tapos, for you have said in your heart, ito yung kanyang deklarasyon, ano yung kanyang sinasabi? I will ascend into heaven. Yan ang mindset niya, I will exalt my throne above the stars of God. Ba? Gusto pang lagpasan, I will set my throne, I will exalt my throne. Hindi man na sinabing sa gitna o sa gilid ng trono ng ating Panginoon Diyos. Sabi diyan, above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. Puro I will, I will be like the Most High. Ito, matindi ito, Ako ay magiging katulad, kawangis, ng makapangyarihan sa lahat. Yet you shall be brought down to Sheol. Ayun. Kaya, pagtapos ng yabang, kasunod, pagbagsak. Diba? You shall, tabi to the lowest depths of the pit. Yan po yung sinasabi na Isaiah chapter 14. Sa ilalim talaga ng buhay. Pag bumagsak na sa ibabaw. Sa ilalim talaga. Yun nga pinakailalim pinaka-lowest na pit pa, yung kailalim-ilaliman talaga, Yung sabi na, Mataas. Kaya mahirap magmataas talaga. At karakter ni Taning yan, Karakter niya yan. Sabi nila, sa ano daw to? Ang pinalaglag lang daw talaga dito sa Turkey. Turkey. Di ba sa Nebuchadnezzar, sa Iraq, magkalapit yun. Hindi ko lang alam kung saan pa doon. Pero, Kung saan daw yung Nicolaitans, yung Church of, ano ba sa 7 churches na, kung saan yung lugar na yun. Kasi sabi ni Jesus mismo, kung nasaan mismo ang ni Satanas. Parang parang sinagoga ni Satanas. Oo. May Diba, sinagogue, di ba? Church of, ano yun? Ayun, nasa sentro yun. Sinabi sa Bible. Okay, so walang particular na tao na binabanggit dito. Walang tao. Walang hari. Si Lucifer talaga ang subject, Sa Isaiah chapter 14. Sa Ezekiel chapter 28 verse 11 to 19. Sabi po diyan, ano, 11? 11 to 19.
sinabi sa akin ni Yahweh, Mm. Ezekiel, anak ng tao, Ayan. bilisan mo ang sasapitin ng tangisan mo ang sasapitin ng hari ng Tiro. Sabihin mo ito ang ipinapasabi ko, ikaw ay larawan ng kasakdalan, puspos ng kaalaman, ang ganda mo'y walang kapintasan. Tulad mo'y nasa paraiso ng Diyos sa hardin ng Eden. Nababalot ka ng iba't ibang uri ng batong mamahalin, sardiyo, topas at diamanteng nagniringning, berilo, onyx at jasper na walang kahambing, sapiro, esmeralda at karbunko. Dito ang iyong enggasto at pagkaukit dito ay inihanda noong una pa nang isilang ka sa mundo. Kirubin ang itinalaga kong magbabantay sa iyo na sa ituktok ka ng aking banal na bundok. Ang nilalakaran mo'y mga batong kumikinang, wala kang kapintasan, wala pa ng isilang, hanggang sa maisipan mong mamuhay sa kasamaan. Nang lumakas ang kalakal mo, natuto kang sumuway at namuhay sa kasalanan. Kaya ipinagtabuyan ka mula sa aking banal na bundok. Pinalayas ka ng kerubi sa kinatatuyuan mong mga batong kumikinang, naging palalo ka dahil sa iyong kagandahan. Ginamit mo ang sa kasamaan ng iyong karunungan para mapatatag ang iyong katayuan. Kaya ibinagsak kita sa lupa upang maging babala sa ibang mga bansa. Dahil sa masamang pamamaraan ng iyong pangangalakal, nasa laula ang templo at nadumihan. Kaya ipinatupok kita sa apoy. Nilamon ka nga nito at nakita ng lahat na ikaw ay naging apo. Katapusan mo na, mawawala ka na ng lubusan. Lahat ng bansang na kilala sa iyo ay takot na matulad sila sa iyong sinabi. Oh, okay. Sabi ng verse 19, all who knew you among the peoples are astonished as you have become a horror and shall be no more forever. Sino yung tinutukoy dyan? Si Satanas ba? Hari. Tao. Bansa yan. Hari? Oh, Hari sabi ng doon ano? Tiro. Hari ng Tiro, no? King of Tyre o Tyre. Diba? Ito ba, pero maraming nag-i-interpret agad-agad si Satanas ito. Si Lucifer ito. Diba? Kahit tayo, yun ang natin, diba? Naging pananaw kagad natin. Pero sa konteksto, ito po, malinaw na sinasabi diyan, the subject is all about King of Tyre. No? Na ang sabi roon, ang kausap si Ezekiel, tinawag siyang Son of Man. Maganda mo Si Christ ba yung tinawag na Son of Man? Si Ezekiel, di ba? Tama? Ezekiel called a Son of Man. Tapos sabi, take up a lamentation for the King of Tyre and say to him, to sabihin mo sa kanya, thus says the Lord, you were the seal of perfection. Diba? Full of wisdom and perfect in beauty. Diba? Sino tinutukoy? You were in Eden, the garden of God. Every precious stone was your covering. Ang ganda, no? The sardius, topaz, diamond, beryl, onyx, and jasper, sapphire, turquoise, and emerald with gold. And the workmanship of your timbrels and pipes was prepared for you on the day you were created. You were an anointed cherub who covers. I establish you. You were on the holy mountain of God. You walked back and forth in the midst of fiery stones. You were perfect in your ways from the day you were created, till iniquity was found in you. So, yun po yan, no? Hanggang verse 15 pa lang yun, ano? Roman number 1 tayo.
How can we apply these passages to Satan when they seem to be directed to the kings of nations? Yan ang tanong, di ba? Paano na po natin ma-apply ito referring to Satan? Na sa konteksto, katulad sabi ko nga sa inyo kanina, parang tumutukoy sa King of Tyre, di ba? Ang name niya talaga, Bishop, ay si Baal the third. Ang king of Tyre during that time of the history. During that time na ito ay sinusulat, ang well-known king na meron ganong katangian ay si Baal. 6th century BC. So merong Pinalisa. literal na tao. Literal na tao. Oo. Panahon ito ni Nebuchadnezzar. Pagkatapos ng pagkukumpul sa Israel. So yun yun. After that. Tao talaga ito. Hari talaga siya Pare, na tinutukoy. So, ibig sabihin, hindi siya in particular o unang-una tumutukoy kay Satanas, kundi tumutukoy sa isang particular na hari na naging mayabang. Siyempre, hari ka, nasa iyo lahat di ba? Nasa iyo lahat ng mga trillion, di ba? Di ba? Na mga na mga kayamanan. Pati flood control. So, ikaw ang pinuno di ba? Nakahiga ka sa marilag na lugar. Ang ano mo, ang bed mo, water bed. So, dito sabi nga, meron palang yung tinatawag na double interpretation. Sabi ro, even though these passages or passage speak of specific historical rulers, they can be applied to Satan for the following reasons. Pwedeng applied kay Satan. Ito yung mga kadahilanan. Letter A, because there are a couple of hermeneutical principles that allow for such an interpretation. Double, o couple of hermeneutical principle. Kaya po pwedeng i-connect si Satanas, Number 1, the law of double references or reference. The law of double reference. Meron palang ganyan. So, in this principle, in connection to double reference, there are occasions where the speaker is addressing the person, but is actually talking to or about the spirit behind or spirit power behind that person. Yun pala yung double reference. Diba? Katulad kanina, diba? Sabi nga sa inyo, si Peter. Si Pedro kausap. Pero sabi ni Lord kay Peter, get behind me, Satan. Diba? Tinawag niya namang Satanas si Pedro. So, ito pala yung double reference. Although, King of Tyre, King of the nations, pero, ang tinutukoy, the power behind that king, the spirit behind that king. Diba? Amen? So, kaya kapag tingnan nyo, Matthew 16:23. Nakuha, tinulungan siya at sinabi kay Pedro, lumugay ka sa aking likuran ko, Satanas. Ikaw ay isod sa akin. Pagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Di ba? Ayan ang Ano ito yung principle na ito? The principle of the law of double reference.
pwedeng particular doon sa tao. At pwede rin particular sa spirito na sumasa tao. Power din. Oo, the power behind that person. Ganun, di ba? Kasi, dito mababasa mo, no? Although tinawag siyang King of Tyre, pero tinawag siyang cherub, no? Di ba? Ano ba yan dito? Ito, verse 14. You were anointed. You were the anointed cherub who covers. Di ba? Di ba? Ano yun? Patungkol pa rin ba doon sa King of Tyre yan? Satanas na po. Iba na yan, di ba? Kaya, I establish you who were on the holy mountain of God. That is the principle of the law of double reference. Ano? Number 2, the law of literal versus figuratively or figurative interpretation. Ayun. Another principle. Ano na itong principle na ito? Law of literal verses. Literal yung verses, ano? Pero meron siyang figurative interpretation. Ano? So, yung literal, meron siyang, figurative interpretation. May figuratively speaking. Ano po? Yan yung another law yun, ano? Ano itong principle na ito? This principle states that the literal interpretation must be followed unless there are obvious elements that can be taken literally. Yung pag-interpret po, no? Yung principle daw na ito ay kumakatawan sa tinatawag na literal interpretation. Na po? Dapat ganun talaga, maging literal interpretation. Pero, ang kasunod, it must be followed. Hanggang kailan? Hanggang kailan literal? Hanggang kailan pwedeng literal? Unless there are obvious elements that can be taken literally. From literal, para pumapasok yung figurative. Di ba? Oh. Yun po yung, pero kung sa sumusunod ng mga pangungusap, literal pa rin, obvious na literal, literal talaga. Pero sa mga sumunod, nagkaroon ng anointed cherub eh. Di ba? Amen? Tuloy ko, no? In such cases, double meaning may apply in that it has both literal and symbolic significance. Double meaning. Basta ganyan ang case, inaral mo siya, may literal, nakita natin, King of Tyre, literal yon. Pero sa mga sumunod na mga paragraph, parang nawawala yung parang hindi na literal. Diba? So meron na po siya tinatawag na double meaning. No? Pwedeng literal, pwedeng symbolic, insignificance. So this passage both contain language that could not strictly apply to an earthly king. Amen? Kaya kung hindi natin alam yung proper na interpretation na ito, no? Mag-stick tayo sa literal. Di ba? No. Kung hindi mo alam yung pamamaraan ng di literal, huwag mo tayo pasok si Satanas diyan. King of Tyre pinag-uusapan diyan. Kaya lang, paano siya naging anointed cherub? Oo, yun na nga yung pumasok. Bakit nagkaroon ng salitang anointed? You are an anointed cherub. Hindi na. Yung sa ibang bahagi naman, iba naman ang interpreter, from the start,
figurative. Di ba? Ang ano natin yan, figurative lahat eh. All referred to Satan. Di ba? Yan ang ating stand ng araw. Diyan yung ating pagbibigay ng interpretation. Itong 28 na to, lahat ito kay taning ito. Pero meron palang nakalagay paraan ng interpretation. Tuloy ko lang. Posible, Bishop, na kapag gano'n, pwedeng may double reference din yung pinag-aralan natin na sa Matthew 24 yung sinabi ni Jesus. Kasi meron din mga sinabi niya, that generation nagganap yun, literal, kausap niya ang mga disipulo, literally, maliwanag, sila talaga yung kausap, hindi yung future generation, hindi yung tayo. Siya. Pero meron din makalagay din doon sa bandang letter or na yung ano nga, yung bababa siya sa ulap, no? Paano maging literal yun? During that time, wala na sa history na may bumaba sa ulap. Posible kaya na posible kaya na double interpretation, kaya marami na niniwala na ang second coming ay futuristic eschatology. Hindi siya in that generation. Kung applicable ang double meaning. Saan? Doon sa pinag-aralan kasi, pinag-aralan natin kasalukuyan pa lang pala natin pinag-aralan tuwing Sabado. Yung eschatology na lahat yun nagganap na. Pero actually, merong iba doon na hindi ba nagganap na wala sa history. Tulad nung si Jesus Christ ay bumaba sa ulap kasi sinabi sa Acts, bababa siya, paano siya umakyat, hindi siya bababa. Pero in-interpret na lang yun na yung pag-upo niya sa kanang trono ng Ama, yun na yung kanyang paghahari at kumbaga pagbaba dito sa Spirit. Interpretation. Posible kayang with the double meaning ng isang salaysay ay applicable din yun sa eschatology. Kaya maraming naniniwala, maraming theologians na naniniwala na ang second coming ay hindi lang nagganap noon. Noong panahon ng in that generation, kundi hanggang sa dating. So kung ipapasok ang double reference, Kung papasok ang double reference. Pag double reference siya, so pwede siyang literal nangyari noon. At merong kaganapan sa huling kapanahunan. Oo. Pwede yung aking ano doon. Kasi Diba? ano ang posibilidad doon. Oo. Gusto niya ngayon. Di ba nagsimula tayo sa pag-aaral Old Testament? Sa Old Testament, merong eschatology. Di ba? Merong eschatology panahon ng mga patriarka. Eschatology panahon ni Noah. End time yun, sa panahon nila. Di ba? So, ayan, pumasok ang Matthew 24. Pwedeng eschatology ng mga Israelita. Di ba? Nung pinaka bottom line ng 70 AD na sila po ay talagang distracted talaga. Wasak talaga. Di ba? Napulbos talaga sila during that time. So, may kanya-kanya eschatology. Hindi lang double reference, So triple bakit, reference. kung tutusin ha, di ba kasi may sinasabi pa na millennial reign. At may sabi naman na bago yun, tapos din muna ang hindi, parang generation na tapos pasisimulan naman ng mga pwede. Kanya-kanyang eschatology. Actually, pag umabot tayo ng 80, bakit ang eschatology? Okay, balikan natin yung ano na yan, yung... Kung umabot pa. No? So, ito nga, sabi nga, these passages both contain language that could not strictly apply
on an earthly king. So po pwede pumasok yun sabi mo, Pastor Edwin. Yun nga. Yung, halimbawa, Matthew 24. No? Pwedeng, this passage could not strictly apply. No? Di ba? On their particular time. Di ba? Kung may, anong tawag dito? Anong tawag dito? Ito nga yung the law of literal verses, figuratively interpretation. At yung unang law, the law of double reference. Ano yung double reference? Double reference. King of Tyre pinag-uusapan. 'Di ba? Hari. Pero yung hari na ito, merong espiritu na nasa kanya, lumulukob sa kanya. Parang Di ba? Tao, pero Oo. Tao ang tinutukoy pero yung katangian niya o yung mga pinagagawa niya gawain ni Lucifer o ni Satanas, 'di ba? markang demonyo. Katulad ni Peter nga, si Peter, di ba, sabi, oy, Satanas, lumayo ka sa akin. Di ba? Ano kaya ang pakiramdam ni Peter? Oo nga, di ba, tinawag siya Satanas no? Lumayo ka sa akin eh. Kaya tama din yung Get behind me, Satan. mga sinasabi, pag nagagalit sila. Kaya nga, kaya nga tanong ko kanina, kaya ba mga panahon na tinawag? Problema lang, Di ba? problema lang sa nagsasabi nun. Kasi minsan, siya yun. Kaya talaga, demonyo ka, pero totoo, dito sa akin. Yun nga, yung mga Kasi ganun. sa galing Ano? ko di ba? Kaya gano'n. Pero si Jesus, talagang alam na, nandun kay Peter. So, hindi natin alam kung dati yung ganyang klaseng paraan ng ano. Yung ginagawa mo, ibig sabihin, spirito ni Satanas yun nasa iyo, kung hindi ka gumagawa ng mabuti. Pero ang tanong ko doon, Bishop, ano yun? Parang obsessed. Ano mo yung parang... Yun, na-demonize, parang gano'n yun. O nasa loob, o ano siya, kaposes. Kaya nga yung tanong ko kanina, no, pwede pa ba maposes yung Kristiyano? Possess o obsessed? O pwedeng na-demonyo. Siguro naman na Ano ba obsessed yun? lang, parang nagyabang lang, pero hindi naman talaga hindi siya possessed. Kundi, ano lang, parang na-entice ka lang. Binulungan ka lang. Nasa labas. Hindi naman nakapasok talaga. Yung inaalam pa dito, Richard, kasi ang naghahalo-halo sa utak ko yung... Sa bagay, na-realize ko, ito naman ay hindi prophecy to. Doon kasi sa second coming, sa eschatology natin, prophetic narrative kasi yung pinag-aaralan natin ng second coming. Yun. Second coming na sinasabi. Prophecy at ang rule doon, sa prophecy, walang double prophecy. Walang double, ano tawag mo? Hindi na siya maulit. Hindi na maulit. Yung dobleng kaganapan. Parang kaganapan sa prophecy. Ito naman, hindi naman to prophecy, kaya applicable dito. Oo, ayan, din nga. Double reference, double meaning. Oo. So, prophecy yung kay Jesus. Applicable pa ba ito? Natingnan mo yung genre, mahalaga rin makita yung genre, no? Kung ano yung genre, Yung literary niya. ganyan kahalaga yung prophecy yun pag-recognize ng genre. Okay, tuloy natin ito. Letter B. Because of the nature of biblical prophecy. Pumasok na siya sa... Because of the nature of the biblical prophecy. Letter B yun, ano? Blanco po, biblical prophecy. Most biblical prophecy has more than one application. No. More than one application. Kung pwedeng one proper interpretation, but more than application. Diba? Kahit yung talata, yung mga talata, it has only one proper interpretation, but different form of application.
prophecy application. Okay, so this is the prophecy meant something significant to the people of the day in which the prophecy was given. Ano ibig sabihin? In that Significant generation. lang. In that generation. That generation. Di ba? Kung kailan at kung saan binanggit. No. Panahon nga nila, di ba? Panahon ng paghahari ng King of Tyre. Oh. Saan daw significant? To the people of that day. Amen? Na kung saan yung propesya ay ipinahayag. Okay, letter B. Number one muna. It has the literal, contextual, or local application. Kita mo, kaya nga, one interpretation pero pwede palang literal. Pangalawa, contextual. Pangatlo, local application. Pwede nga, Oo. iba-iba. Ang application. Ano po ibig sabihin nito? This is the prophecy meant something significant to the people of the day in which the prophecy was given. Number 2, it is a futuristic or prophetic application. Futuristic. Or prophetic. Prophetic application. Prophetic application. Futuristic. Kaya pati sa eschatology natin, may kanya meron may historicism, may futurism, may preterism. O, yun ang kanya-kanyang ano eh. Pagka ikaw ay futurism, ang stand mo talaga, all it happened Sa future. sa end time talaga. Sa huling panahon. Diba? O, pagka naman futurism, ay yung historicism, ayun, inugat-ugat talaga yung ano, yung istorya ng church, ano, hanggang Dark Ages, hanggang panahon ng mga apostol, first century Christian, Dark Ages, Middle Ages. Di ba? So, hanggang sa millennial na. O, hanggang sa end time, hanggang sa kahuli-hulihan. That is the stand of futurism. Yung futurism naman, yung ngayon huli. Tapos preterism, tapos na. Pag preterist ka, tapos na. Nangyari na. Noong 70-80. Lalo na yung Matthew 24. Diba? Pinasadahan din natin yung 1 Thessalonians, 2 Thessalonians eh. Tapos na rin eh. Diba? Okay, number 3. It has an ultimate application. Ultimate applications to the times and seasons surrounding the second coming of Christ. Ultimate application. Dito mga end timer, di ba? Number 3, no? Dito nakasandal sa ultimate application. So, ang biblical prophecy, in other words, cannot be interpreted as in that generation only. Sa panahon nila, Jesus was speaking to them in that generation. Pero it does not only apply to them, but also applies to future generations like us. Kung ito ang susundin. Kung ito yung pamamaraan niya, Pero kasi tatlong yung formula. ating in-studyuhan last time, pagka-biblical prophecy, there's no double application. Yun lang yun. Kung yan ay pinrinapisay na mangyayari,
At that time, in that generation, hanggang doon lang yun. Kaya mali na lahat na naniniwala na may second coming. Pero dito may sinasabi na siyang second coming. Kaya natin ano ngayon. Kasi parang lumilitaw ang stand niya doon, preteris eh. Preterism ang stand niya eh, kaya walang double ano. Oo. So kung merong truth ang preterism, in their interpretation, meron ding truth ang historicism, meron ding Ayun. truth ang futuricism. That means ang biblical prophecy hindi nakabase sa truth on its own, nakabase sa paano ini-interpret ng mga interpreters. Ang problema doon, sa dami nag-interpreter, Correct. Yun nga. Pero, Alin? pero meron talagang ano yan, isang interpreter talaga. Yun ang gusto natin malaman dito is kung alin ang truth dito, preterism ba, historicism ba, futurism ba, saan ba talaga? Kasi alam natin, futuristic tayo eh. Darating pa lang si Lord. Kaya nga, di ba? Maganda rin yung nagkakaiba-iba tayo. Kasi pagpapara Kaya- tapos mali. Kaya, Para kung sino yung tama, ano din tayo? di ba kaya nga merong stand ano eh. Meron may mga pre-tribulationist, ano? Pre-trib. May mid-trib. May post-trib. Iba, sinalihan na lahat sa Lord para sure eh. Kaya nga nagkakaroon na ano eh, nagkakaroon kasi ng ano eh. Kapag nagkakaroon na tawag na kalituhan eh, tulad niya. Yung 2 Thessalonians, maraming ano na hindi pa tapos yun. Yung Matthew chapter 24, di ba? Ganun, pero sa, di ba, sabi na natin, bakit tapos na yun? Kaya yan ang assignment natin. Talaga magkaroon ka ng sarili mong ano, na biblical, eschatological, na mga tinatawag na stand. Gagawa nga ako niyan. No, di ba? Ang problema, baka pag gumawa ko, di ba, Talaga madidimati ka talaga. Pero kunin mo lang tama. Hindi naman sinabi mo, maniniwala agad sila. Magtitisis ka naman, yun ang thesis mo. Ang problema nga ako, kahit pag-thesis ka, yagi eh. Eh bakit siya, nag-thesis din siya na? Daming argument mo. Mahirap ang thesis ng mga ganyan, yung mga eschatology. Kasi ang dami. Ano ba ni Wesley, meron isang nag-argue din yung dalawa. Di ba? Sige, tingnan natin yung halimbawa. Open your Bible in the book of Joel, chapter 2, verse 28 to 32. Joel. Joel. Yan, sa 32. the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Yung sinasabi yan, Joel chapter 2. 32 po. Yes, hanggang verse 28 to 32. Pagkatapos nito, ipagkakalob ko ang aking spirito sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mga mensahe. Magkakaroon ng mga panaginip ang inyong matatandang lalaki at makakita ng mga pangitain ng inyong mga kabataang lalaki. Sa panahon iyon, iubuhos ko rin ang aking spirito maging mga alipin, lalaki man o babae. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. At sa panahon iyon, ang lahat ng hihingi ng tulong kay Yahweh ay maliligtas, gaya ng kanyang sinabi, may ilang makakatakas sa bundok ng Zion at ang aking mga pinili magkakaligtas sa Jerusalem. Okay, so nung isinulat daw itong Joel, it was about 835 to 796 BC. 835 BC hanggang 796 BC. So, to compare, gano'ng katagal? No? Kung ang kaganapan ay itong Acts chapter 2. Di ba? 800 years. Ang tagal, ano? 800 years. Kahit 700 years na lang, di ba? So, meron ba double fulfillment ito?
all double reference. May mga pinapaniwalaan yan na mangyayari na yan. Ngayon pa lang mangyayari. Actually, nung maborn again na to, yan ang tinuturo. Ngayon yan mangyayari. Yan, Bishop, pero... Oh, yun. Isa pa yun. Bishop, meron no? kasi nagturo na merong the first rain and the latter rain. Sabihin, merong first rain, yung tuloy na yung in the day of Pentecost, doon sa prophecy. Ano ilang rain yun? Pangilan? Ano yun eh. Meron kasi Unang prophecy uso, na, hindi ko naman first tanda yung rain. versículo, sabi niya, meron na tawag na first rain at saka second rain. Lang na rin. Oo. Na supposed to be tumutukoy doon sa the first rain is the chapter 2. Tapos meron pang second rain, ibig sabihin, Sa atin. yung para bang yung kasi yung first rain parang revival yun eh, para bang oops, ito na yun. Tapos pagkakaroon pa natin second, parang second revival. Yung latter rain. Kasi parang mauulit yun yung the day of Pentecost, parang yung talagang kaganapan na talagang oo. Hindi ko matanda yung versikulo kasi na Kasi yung sa number 1 natin, it has the literal or contextual or local application. Meaning to say, kung ang Joel chapter 2 verse 28 to 32, kung ang principle ay yung principle number 1, meaning to say, nangyari sa panahon nila. Local application, literal application, contextual application. Di ba? Oh, yung sumunod na it is as a futuristic or prophetic. Pangalawa, ibig sabihin, kung ang Joel, hindi nangyari sa kanila. At ang naging kaganapan, Acts chapter 2, future. Kung 800 BC yan, ibig sabihin, tagal na no? 800 years before Christ. Tapos iba pa yung panahon ng Book of Acts. Di ba? O ang kaganapan, Book of Acts, chapter 2. Ay merong third reference, meron pang kaganapan sa end time. O ang nangyari, ang start, di ba? Yung starting point nung Acts chapter 2. At after that, Tuloy-tuloy. continuous. Yun tama. Continuous. Yung pagbubuhos ng Banal na Espiritu. Parang, di ba, merong nangyari sa Asosa eh. Di ba? Kasi ngayon, kahit saan may nangyayari. May mga manaka-naka o mga fellowships. baka yun yung second rain. Di ba? Yung mga revival, mga pagkaya revivalist eh, yun ang mga nila. Di ba? So, yung pangatlo, ultimate application daw to the times and seasons surrounding the second coming of Christ. The ultimate application. So, ibig sabihin, merong ultimate application surrounding the time na tinatawag na pinaniniwalaan ng sangkakristyanuhan, the second coming. Okay? Ang sabi ulit diyan, ano mangyayari sa Joel chapter 2 verse 28 ano ba to? Hanggang 32 yung Bishop. Hanggang 32, di ba? I will come about after this. Sabi yan, no? That I will pour out my spirit on all mankind. Pouring out God's spirit to whom? To all mankind. Kinlaro na yan, ano? At ang sabi roon, sino yon? Yung mga yon? And your sons and your daughters will prophesy. Pati mga babae, lalaki, di ba? Mga anak na babae, mga anak na lalaki, anong mangyayari? They will prophesy. Tapos your old men will dream dreams. Yung mga matatanda, mananaginip na maiihi. So,
Your young men will see visions. Kaya kailangan, mga kabataan nga talaga, no? Talaga. Makakita rin ng mga pangitain, yung mga kabataan. So kung latter rain ngayon, kasi dumating ang charismatic movement at Pentecostalism, ito na 20th century, 1900s na, no? 1960s. So kung yan ay pinipreach nga kasi yan, na latter rain yan, kasi yung sabi mo sa Joel 2:23. Sabi dito sa Joel 2:23, be glad then, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for He has given you the former rain faithfully, and He will cause the rain to come down for you, the former rain and the latter rain in the first months. Ang paliwanag nila dito is yung former rain or early rain or first rain ay magaganap dun sa unang pagtatanim, ibubuhos ni Yahweh. Yan ang sabi niya sa Deuteronomy. Bubuhos niya sa pananim nyo, sa agricultural plantation nyo, and then yung latter rain, ibubuhos niya sa during the time of harvest. Harvest. Oo. So ito yung ini-interpret nila ngayon na kung ang binasa ni Bishop sa verse, ano ba yan Bishop? Joel 5:20, Joel 28 hanggang 23 ito eh. In context ito doon sa sinabi nyo, na kung ang first rain ay yung day of Pentecost, ang latter rain ay 20th century. Halimbawa, 2000 rain. Halimbawa lang, ngayon, ano? Ang tanong doon, paano ngayon mag-a-apply yung, sabi dyan, dreams eh, see visions eh. Kaya nga, visionary yung mga tao ngayon na, nakakita ako, nagpahayag si Lord sa akin. Revelation. Sabi nga natin nung study natin nakaraan, wala nang revelation kasi ang revelation ay nasa nasa Bible na lahat. No? So, kung ang latter rain, itong mga karismata o itong mga gifts ng Holy Spirit ngayon, paano i-apply natin ngayon yung revelation na hindi na tayo naniniwala sa mga dreams na ganyan, na revelation niya ng Diyos na kailangang sundan ng church. Kasi ang sinusundan natin ay biblical written. Ang sinasabi dyan, hindi revelation vision. Vision. Revelation is different from vision. Lagi nilang sinasabi yan na revelation. Hindi mali sila. Mali nga. Hindi, Kasi pag sabi mong vision o dreams, yung katulad ng nangyari kay Peter, that is vision. Diba? So, nakita niya, may bukas ng langit, tapos may ulubing hayop, sabi niya, ayos ka na boss, kumain ka. Hindi ako kumain pa yun. Sinisip niya kung ano yun. And then God, para sa kanya yun, nireveal na, ang mga Gentiles pala, ay isang uling hayop na hindi mo dapat, yun ang interpretation kasi dun eh. Hindi tapos pero interpret niya ng iba na, pwede nang kainin. Diba? Yung mga Sabadista, hindi kumakain, kaya nagtalo yung dalawa. Yung three, kumakain ng baboy, tsaka yung kumakain ng baboy. Dahil doon sa pinakita ngayon. Tapos ginamitan parang supporting verses. Pero yun, para lang kay yun. Kay Peter. Saka hindi naman sa food din. Oo, hindi naman sa tutubo, hindi matutukoy sa food. Yung dito sa tako. Na marumi yung Gentiles, yung tutubo niya. Kasi niya, hindi ko na natindihan, sabi na ang tao, hindi ko dapat palagay na marumi. Sabi niya. So yun yung vision. So isipin, kung magkakaroon mo ng vision ngayon, ibig sabihin, probably pwedeng nag-vision ako, tapos pwedeng, kung latter rain, pwedeng nag-vision ako, tapos para sa'yo, sasabihin ko. Pero hindi yun ang revelation. May revelation ng kapatid, nakita ko. Hindi yun. Yung pangitain, vision, di ba? Dami yung mga nakakita. Yung dreams naman, sabi natin, natutulog ka, tapos nagkaroon ka ng pangitain. Talaga sa akin, kinukwento ko lahat sila, nakapaikot eh. Tapos biglang nawala. Ako nag-iwan. Kasi sila talagang gamit eh. Ano ibig sabihin mo? I asked him the Lord. Sabi niya, sabi pa yun, kailangan mong gumawa. Para sa akin mo. Diba? Kaya tumarabaho ko, hindi na ako nag-aaral. Nag-focus ako sa ministry. Eto ko ngayon. Ganun yun eh. Ibig sabihin ng dreams pa. Kung titingnan natin, iba kasi mali. Diba? Like futuristic. Kapag ang Holy Spirit, mga kapatid, may revelation ako ano. Sabi ng Bible, ganito. Inaano niya na para bang yun yung mangyayari in the future. Ibig sabihin, nag-dream ka, Para sa alam mo na,
Oh, para sa akin yun, para sa akin lang yun. Hindi, joke lang. Di ba? Sabi doon, old man, drinks. Kung meron man lalabas sa propeta, katulad sa YouTube, yung hinunod na sa Philippines daw, ganito ang mangyayari. Tapos hanggang doon sa presidente, magkakaroon ng lady president na naman. Oo, mga prophecy naman yan, ano? Dapat Di ba? Ano bang petsa ngayon? 23, 22? 23. 23, oh, hanggang ngayon. Di ba ngayon, dapat may rapture ngayon, di ba? Isang prophecy, sinusupay Na, Yung, hanggang second 23. Ano, 16 to 23. anong mangyayari? Kasi yung talaga, May magkakras sa mga aeroplano, anywhere sa Ang dami ng mga aeroplano. sa Philippines at iba't Saka yung ibang. yung the big one, no? Hindi, between 16 to 23 lang. The last day ngayon. Last day. Last day. yung meron, ano ba, yung sinasabi natin, Meron nga sa atin, sa Philippines, meron yung sa Clark. Bishop for the Philippines, yung mga sa student. Woodward yun. Pwede meron Nag-class sila gano'n, sa ano. di ba? Pwede gano'n. Pero dapat may support yun. Wala naman, magiging false prophet sa mga tao. Okay, so yung Joel, tagal-tagal pala na isulat ito, no? Pinrapisay ito, no? Tapos kung ang fulfillment, Acts chapter 2, di ba? Very common sa atin yun, ang fulfillment, Acts chapter 2 talaga. Hira. Ako hindi ako makapanaginip. Sabihin pa talaga ako. So, what happened sa Acts chapter 2? Ako din. Kaya alanganin din naman makavision. Nasa between na Shall tayo. see dreams, no? Pagka matanda ka, dreams. Pagkabataan, vision. Eh, wala tayo doon sa ano eh. Nasa gitna tayo ng kabataan at matanda. Synonym siya ng vision sa Pero again, haka-haka na lang ng kung sinong interpreter na yung latter rain ay tumutukoy sa 20th century. Pero sa ako, hindi visions. ko pa narinig na dumating yung latter rain. Hindi ko pa narinig yun. Basta narinig ko lang, merong first rain at latter rain. Pag dumating sa Sabi atin, niya, latter sabi daw rain. yung the first rain, yung Acts chapter 2. Eh, siyempre, ako naman, naghintay. Kung yun man, naghintay ako ng latter rain. Kailan mangyayari? Yung Mangyayari ba sa panahon natin ngayon or yun. hindi? Pag dumating sa atin, Ito na lang. kasi ang first rain at saka yung latter rain, meron ding dalawang interpretation. Una, literal, in connection to their plants, yung mga pananim nila. Kailangan nila ang ulan, no? Umulan bago sila magtatanim. Para may prepare nila ang lupa. Kasi pag umulan, mababasa, magbubungkal sa sila. Israel, ang first Yun, rain, ganun mga na. October, November. Yeah, literal yun. Literal. Ang last So- rain, mga April, nahirit pa yan. O, siyempre, naitanim mo na, alagaan mo yan. So, ang hinahantay naman nila yung latter rain. Bago mag-anihan, magkakaroon ng latter rain. Hindi. Ganun. Baka bago dumating si Lord. Di ba? Okay. Hindi, di ba? Ngayon, nasan tayo ngayon? Tanim ng tanim. Pero pwede, kasi di ba may parable of the harvest? Yung mga inutusan sa ulan, basta alas 6, alas 9. Sabi, ang mga workers in the vineyard, di ba? Oo. Di, ang first rain sa kanila, kina Peter, Tapos harvest time. harvest time sa atin. May latter rain na yan. Kailan natin alam kung mayroon na. Yan alam kung kailan. Okay. O baka dumating na nga. O kaya nag-exist na Hindi natin alam. O baka Tulog lang tayo. Dapat may dream kung tulog. kasi meron din ba sa Pilipinas, tinitingnan mo, di ba? Pag yung harvest time sa atin dito, bago harvest yung So, kinilame, kinilame yung 2:28 hanggang 32 ng Joel. ng Acts. Kinilame niya, kinote ni Peter. In the book of Acts, chapter 2, from verse 16 hanggang 8, hanggang sumunod na mga talata, sabi doon, but this is what was spoken of through the prophet Joel. So, ibig sabihin, no? Ito yung kaganapan. Yung Pedro, Quote nga ni Peter nga, si Peter na nga nag-sermon dito no? Oo. Kino-quote na ni Peter ito yung mga, yung
propesya ni Propeta Joel 800 years before Christ, for example. Oo. Nito, tapos naman verse 17. Oh. And it shall be in the last days, God says. Oh, sa huling araw. Kailan ang huling araw? Kung literal approach diyan, when was the last days? Isa pa sinabi sa Hebrews chapter 1. Sabi ron, Oh. sa ron. Kasi ginuti niya ng Hebrews eh. Yung last day, kaya mo yung... Sabi nila, last day simula pa kay simula pa sa Book of Acts. Oh, yan nga, nag-start. Tayo, nasa Sabi last dito, of the Bishop, last days na Chapter 1. Nasa London ang last days. Nasa dulo na ng last days. Saan ba? Hebrews ba yun? Natuloy ko lang, ang hinahanap po, sabi dito. Hebrews 1:1. Tuloy mo lang. Verse 17, and it shall be in the last days, God says, that I will pour out of my spirit on all mankind. So, when was the last days na Ito, tinutukoy? Bishop, sabi dito, sa Hebrews chapter 1, bakit Hebrews chapter na ako dito? Kung bakit nangyari sa ito? Yan, ito nangyari ang nasa ng virus. No, ano binabasa mo? Ito mo verse 2. What happened? And your sons 1 verse 2. and your daughters shall prophesy. Oh. Diba? Inulit lang, yung binanggit natin kanina, si Joel. And your young men shall see visions. Oh, inulit ulit, no? Mga ano, kabataan. And your old men shall dream dreams. Oh. Tapos sa verse 18, even on my bond slaves, both men and women, I will in those days pour forth of my spirit. Ito na, Bishop. Sige. Basahin mo na. Yes. Sabi dito, sa Tagalog, ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan sa magitan ng mga propeta. Noon. Ay nagsalita sa atin sa huling araw na ito, Oo. sa magitan ng kanyang anak, ni Siyang Diyanagat, kapagbanan lahat ng mga bagay, Oo. sa pamitan naman niya, ginawa sa Kailan yung huling araw? Ayon dyan sa Hebrew sabi mo. When was the last days? yung pangangara, sa paglitaw ng Panginoon, sa kanyang pangangara. Noong nangaral si Kristo. That is the starting of the last days eh. Di ba? Sa last days. Yun ang counting, Bishop. Doon tayo ka-counting. Doon tayo Kaya, magka-count. Kaya yung Oo. pagdating ng Panginoon, at yung pagbusis ng Santo, So, yung pagbaba ng Holy Spirit, bahagi ng last days. bahagi ng last days. Yes. Di tama tama ang quote ni tama ang quote Ni Peter. Tama. So, bahagi ng last days yun. Hindi na pwede pagkontrahin yun. Kahit Mamaya, yung sinasabi, mag-stay. Bishop, kahit yung sinasabi ni 2 Thessalonians 2 or 1 Timothy chapter 3, in the last days, di ba sabi dito ni Pablo, na tayo magiging to. 2 Timothy 3. O 3, di ba? Sabi ron. So, sakto pa rin siya ng last days yun. So, kaya ang last days, parang lalabas siya na mula doon sa, yun ba lang parang ganun lalabas, mula sa pangaral ni Kristo hanggang sa panahon ng church, continuous. Aabot hanggang sa panahon natin yun. That's the last days. Oh. So, ngayon, Parang ang last days dito, Bishop, ay parang space of time. oh. Parang space of time sa yung last days. From, Kasi last days, ang starting parang point, generation of Jesus yan, tama yung Christ. sinabi mo, ang starting ng last days, during the time that the Lord Jesus Christ Until preach. now. Oo. Kasi parang generation Di ba? to eh. Oo. Generation to eh. Ito yung generation Jesus Yun, Christ. hanggang That is henerasyon. last days to. Yes. Kasi di siya meron pa nabanggit doon sa ano eh. Sa Malakas 4, sabi niya, bago dumating si Elijah, di ba ganito, the dreadful day of the Lord. Kasi inulit-ulit yan eh. Inulit-ulit yan. Yung dreadful day of the Lord eh. Sa New Testament. Kaya kung bahagi tayo ng last days, we are in the last of the last days. Oh, within the last days, di siya. Kaya lang ang last days kasi parang ganito. End time. Oh, parang ganito. Pero- yung pero last yung, days. may Halimbawa, linggo. Di ba, huling ang isang linggo, itong araw. Ah. Tapos ika-7th day, that is last days ng isang linggo. Siyempre, may pagsikat ng araw. Pupunta sa alas 12, pagpunta sa hapon. Kaya ngayon Ang tanong, doon sa last days, saan last days na tayo ng last days? Parang ganun lang. Oh.
Yun ang alamin natin. Kung tatama kayo sa last days na sinasabi ng Bible. Yun lang ba sinabi? Tingin ko nasa mga... Last days. Tingin ko Kasi nasa daming mga... last days na sinabi. Di ba, nasa Joey, mga last days. stress. Tapos, ito last days. Parang Si Pablo, patay na last lang yan. days. Isa pa. At hindi lang isang last days yung nabasa ko sa Bible. Ang sinabi ni Pablo. Oo. So, may double meaning na naman ba yung verse 17? Nasabi ron, and it shall be in the last days. Walang double meaning. Wala, hindi siya free ko. Para katutubo niya dyan. Kasi kung i-connection mo yung mga versikulo sa Hebrews, so, sa'yo, unang panahon daw nagsalita. Sa propeta, ayun na, in the last days, pagka ng kanyang anak. So, yung sabihin, tumutukoy sa panahon ni Jesus Christ, that is the last days. Sa atin, nahahabaan tayo. Like, example, di ba? Parang, kung starting noon, may 2,000 taon na yan. Ang haba naman ang last day na yun. Di ba? Hindi, lalabas Kung kasi magbibilang parang- tayo. Parang ano din siya, parang di ba sabi naman, ang eschatology. Mamaya, kasi Joel to 800 years ito BC. Oo, before. Merong Old Testament eschatology. At matatapos yun doon sa bago dumating si Christ. Na ang tinutukoy dito hanggang dumating si Christ. Sa last days dyan, sa ano? Hindi, yung Joel. Joel. Yung eschatology ng Joel. Baka ang last day nila yung 70 AD. Oo. So, Hindi kasi kasi dyan eh. masyadong malaki ang panahon. Parang wala nang significance, no? Hindi, meron pa rin. Pinapakita kasi Kung natin yung tatanungin, mga meron pa rin. dreams and visions, eh. Kasi, kung nag-practice nga si Joel, sa panahon niya, 800 years, bago natupad na Acts chapter 2. Oo, How tagal. about kasi gawa ng Diyos to eh. Gawa ng Diyos to, hindi naman atin to eh. So, isipin mo, ang tagal na nung ano na yun, pero ngayon, umiiral pa rin ng Christianity. Hindi nabubura. Kasi that is God's ano yan eh. God's, Pero tingin ko talaga, Ganun talaga yun. Kasi gawa ng double meaning kasi pag sinasabi niya na double meaning, anybody can put a definition doon sa meaning ng biblical prophecy. Pwedeng kung paano niya inintindi yun, pwedeng hanggang doon lang sa Old Testament, end ng Old Testament, pwedeng hanggang sa panahon natin ngayon. Kung ikay Pentecostal, ang ibig sabihin nila dyan, ngayon ang latter rain. Kasi the Bible ngayon, evangelism. Daw panahon naman hindi ni ko pa Luther. hindi ko pa nakuha na lottery niya. Hindi Oo, lyrics na yan. May mga nagsabi na, pati nga sina Billy Graham, latter rain na yung pagputok ng evangelism. Ang daming tumatanggap sa Panginoon. Na kumalat na ang Bible. Oo, eto rin. So, kanya-kanyang interpretation. Kung ibabase natin dito sa biblical interpretation, 3 ang application. Pero ang naging confusing kasi doon sa unang pinag-aralan natin, hindi po pwedeng may double meaning ang prophecy. Kasi ang prophecy tumutukoy lang sa isang kaganapan. Pero this time, 3 application na nakalagay dyan. 3 paraan, ano? Pwede mong i-apply sa mga nangyayari ngayon. So, kanya-kanyang interpretasyon na nga lang talaga. Ano ba sa... kung last day mo na ngayon, In the last days, no? Okay, letter C. See. Because Jewish tradition and early church fathers suggest this interpretation. Jewish tradition. Tsaka yung church fathers, yung early church fathers. Sang-ayon sila sa ganitong paraan. Yung 3. Ng interpretation, Pangatlo, pang letter D, because Jesus used similar language in relation to Satan. Si Kristo daw po, ginamit niya talaga yung kaparehong lengguwahe patungkol kay Satanas. Luke chapter 10 verse 18. Sabi roon? Luke 10:18.
Luke 3:18. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita ko parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Diba? Quote and quote, ano? And he said to them, I was watching Satan fall from heaven like lightning. Ganun kabilis. Luke chapter 10 verse 18. So, ibig sabihin, the best explanation is that Ezekiel was describing Satan, who was the true king of Tyre. No? Yung best explanation daw. No? Na ang nakita ni Ezekiel, tinawag siyang son of man. He was describing Satan, who was the true king of Tyre. So, the one motivating the human ruler. Satan himself. Parang no? Parang control niya yung hari. Kaya tinutukoy niya talaga, it was Satan. Kasi it was Satan who motivates to that king. Pwede. Di ba? Parang, di ba yung mga sinasapian, pagka umalis ang demonyo sa kanya, parang hindi niya alam nangyari sa kanya. Oo. Di ba? Parang gano'n sinapian. Yung sapian, yumabang. O, di ba? Naging... Sinakyan na ang kanyang pride. So, ibig sabihin, yung particular person, kung literal na hari siya, controlled siya by Satan. No? Demonize siya, or ano. Di ba? Saka hindi siya ibang sa kasi ang ruler sa panahon na yun. Kaya parang hindi tulad siya kay Satan. Tsaka siyang ruler. Ang kanyang karangalan ay napakano talaga. Sinabi ko, si King of Tyre, talaga halos ang tao, takot sa kanya, lahat. Pero sabi niya, ikaw ito. Ganun ang tulad siya. Pero may promise sa kanya, ito yung mangyayari sa iyo. So, meron pa kasi mga pumasok na yung Garden of Eden, di ba? Na doon ka nakatira or whatever. Tapos kasi biblically. sabi nga Isa kasi. yung sunod sa Ezekiel chapter 28, pinag-usapan natin, di ba? Una kinukuwento si King of Tyre. Tinawag na anointed cherub. Tapos yung damit mo, parang yung yung tahanan mo o yung kilalalagyan mo ay nasa isang hardin. Di ba? Yun siya din siya. Yung kinalagyan ni King Tyre sa panahon niya, para sa nasa Garden of Eden. Ganun karangya yung kanyang as a king. Parang wala nang makakatulad sa kanya, yung si King of Tyre. Kung meron ibang mga hari na sa panahon niya, kung may kasunod man, siya lang yung parang King Solomon. Parang ganun siya. Kung Solomon, wala nang katulad Siya naman, ganun din. Okay. So, Satan was in the Garden of Eden in Genesis chapter 3, verse 1 to 7. Di ba? Ano yung panunukso niya? Malinaw yun, Yung serpent of old, And his chief sin was pride. Yung talagang matinding kasalanan niya, yung tinatawag na pride. 1 Timothy 3, 6. 1 Timothy chapter 3, verse 6. So, he also had access to God's presence. Meron daw siyang access. May account ba sa Bible? Nasa Job, chapter 1, di ba? From verse 6 hanggang sumunod ng mga talata. Pero sa mo ba, Bishop? Hanggang ngayon. Kasi parang sinasabi na nung mamatay si Jesus sa cross, hindi na siya maka-access. Binagsak na nga siya dito bumagsak na talaga sa lupa. Yung nakita ni Jesus na I saw Satan fall. Kasi Old Testament account ito Parang sabihin doon, yung kung paano nilaglag si Satanas sa lupa. Pero ibig sabihin, sa ngayon ba, meron bang... Pwede pa ba yung sinasabi ng access, yung manikmanaog?
makaka-access. Yun ang sinasabi ni Pastor eh. Oh. Hanggang ngayon, di ba? O meron na siyang Was cast out. grounded na siya doon. So yun lang siya masabi Bishop. Pero sa panahon kasi na the pulot man, yun na kasi yung ano eh, yun na kasi sabing nilagdag siya ng Panginoon eh, kaya nakatin siya doon sa ano eh, sa Garden of Eden. Na. Kasi first muna yung labanan sa langit, tapos na naman tinapon sa lupa. Yun yung sinasabi ng ano, ni Jesus Christ na I saw the devil, sabi niya, nilulog sa lupa. Ito isang bintik, nakita ko. Ito rin isang Nung nilaglag siya sa lupa, Ang sinasabi pa Tapos ni pwede Jesus. nakakakit pa siya sa langit. Pwede pa siya makiat siya. Hindi kasi kay Job eh, di ba? Okay, Diyo pa lang eh. Nakikipag-conversation pa siya, sabi ng Panginoon, nakita mo ba yung anak ko? Oh. Na si Job. Oh, di ba? Ibig sabihin, Hindi, panahon pa siya Bishop. Sa aklat ng Job. Sa Old Testament, ano ibig Oo. sabihin? Sa New Testament Bishop, wala na. wala na. Kinas out na siya. Kaya nga, yun ang point eh. Yung tanong, yung sa ngayon, sa panahon natin ngayon, may access pa ba siya doon sa langit? Wala. Kasi the accuser of our brethren, di ba sinabi natin? Pero sa Christian na. Eh, pero pa rin Bishop, agaw ka ng thesis. Gawa ka? Gagawa ka ng thesis? Oh. Lord, Nako din. ano tayo? Oh. Si ano, Edwin ho. Tutulong siya, sabi niya sa... Kaya kailangan, depensa mo yun. Ate. Kaya papatunayan mo. Nakakakit pa sa satanas mo. Oo. Kasi kung paano siya, Bumaba na eh. kasi accuser siya. Kasama niya nga yung ilang anghel eh. Oo. Tama ba ka? Yung sinabi ni Jesus dito na I saw Satan Falling like a lightning. Saan yung lugar na yon? Pag pinagdugtong-dugtong mo yung mga verses na ang si Satan nasa tinukso si Eva sa Garden of Eden. Saan ba nandoon yung Garden of Eden? Sa ating kasalukuyang mapa. Wala na ngayon yan. Wala na ngayon. Ang sa ano kasi, sinerge ko sa Google yan, andun yung ilog ng Euphrates, yung ano, pero hindi mo walang eksaktong ano na kung saan. Kasi tinagungan ng Panginoon eh. Pero yung palatandaan kung saan siya nakatayo dati, nandyan. Kaya nga, yung pagkakahulog na yun, nandun siya sa lugar na yun. So yung Garden of Eden, at saka yung sinabi ni Jesus Christ na yun, ay nasa Middle East. Kaya kahit kailan ang Middle East talaga ang sentro ng digmaan at eschatology. Hindi talaga mawawala yan. Yung Iraq ang nandyan yung Euphrates at saka yung mga rivers na doon. Mesopotamia. Tsaka Turkey, Iran, Syria. Within that vicinity, kaya pinagkakaguluhan. Diyan talaga naka-concentrate. Nandiyan ang Diablo eh. Diyan ang sinagoga niya. Nakita ko na sa Pergamo na nandiyan ka sa Pergamo sa kung saan ang trono ng Satanas. Oo, Pergamo. Yan, tama yun. Ano yan? Luklukan ni Satan. Middle East. Saan kaya ang Pergamo na yan? Okay. Turkey. 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 Nandyan, kaya lang problema, burado na nga, hindi mo lang nga ba yun. Hindi makita sa mapa. Pero yung palatandaan, nandyan. Sinagaling natin ng angel na nagpa-blind. Hindi naman siguro binura, doon kasi Nandyan, hindi mo makita sa mapa namin. Kung saan theological na tayo, yun hindi siya hindi siya makita. Kasi pagdating doon, magugulo yung compass mo eh. Kasi may angel na nagpa-blind. Sabi ko may soul. Wala na yan. Sige, dali ka lang to. Because Jesus used similar language in relation to Satan, quote-unquote, Luke 10:18. Dito po na po tayo. Sabi nga ay ang kanyang chief sin, pinakamatindi niyang kasalanan, yung kayabangan, no? And he also had access to God's presence, stated in Job chapter 1, verse 6 to 12. Speaking of God's judging the human ruler of Tyre for his pride, in Ezekiel chapter 28, verse 1 to 10. So, the prophet lamented the satanic king of Tyre, who was also judged for his pride. Oh, merong same same characteristic. At syempre, dahil merong same characteristic, bakit nagkaroon ng same characteristic? Nilukuban nga ni Satanas. So, at ang pinakalundo,
yung kaniyang tinatawag na faith, ano, yung pinakahuli, no? They would suffer, no? The same fate, no? Satan and the king of Tyre. Yun po yung ano. Tyre was motivated by the same sin as Satan and would suffer the same fate. Okay? So, Eloy. Roman number 2. What are some of the names and titles used to describe Satan? There are several names given to Satan. No? Unang-una, tinawag siya talagang literal na Satan or Satan. At yung mga talata na yan, 1 Chronicles 21:1. 2 Corinthians 11:14. Tingnan nga natin, 2 Corinthians 11:14. Sa Angel 11:14, Yes. at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring angkel ng kaliwanagan. No wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light. Angel of light. Diba? So, quote and quote, no, binanggit yan. Pangalawa, tinawag siyang the devil. John 8:44. Acts chapter 10, verse 38. Pangatlo, tinawag po siyang Lucifer. Yung kanina sa Isaiah chapter 14, di ba? At yung taguri sa kanya, day, star, or shining one. Di ba? Day, star, or shining one. Stated in Isaiah 14:12. Ano pa? Tinawag po siyang the serpent. Revelation 12:9. Revelation chapter 20 verse 2. Tingnan, pakibasa nga po 12:9 ng Book of Revelation. Revelation 12:9. Ako ng damuhalang dragon, ang matandang ahas na tinawag na Diablo at Satanas, unang daraya sa buong sanlibutan, tinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampo. Oh, tinapon sa lupa kasama ng mga kampon. Tapos sa chapter 20 verse 2, and he laid hold of the dragon, the serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Di ba? So, serpent of old, tawag sa kanya, no? The dragon, the devil, dami pa nga, no? The Satan. No? Okay. Panlima, tinawag siyang the dragon. Yun na, binasa natin kanina. 13:4 ng Revelation. Sabi? 13:4. 13:4. And they worship the dragon which gave power unto the beast. And they worship the beast, saying, who is like unto the beast, who is able to make war with him. Sino yung sinamba? They worship the dragon. Ayan talaga, gusto niya talaga eh. Oo. Kaya nga pinuso niya ito, pag siya sarili. Ayan, dinidisid niya yung mga tao para sambahin siya eh, no? They worship the dragon. Ito na yung kaganapan. Bakit sabi? Because he gave his authority to the beast. Meron pa isang persona na binanggit doon, ano? The beast. Binigyan niya ng kapangyarihan yung ano, Tagalog noon? Yung beast. Halimaw. Halimaw, ano? At ang sabi na, and they worship the beast. Yung mga tao, sinamba na pati yung, ano, yung halimaw. Tapos sabi nila, who is like the beast? Sino yung katulad nitong halimaw na ito?
So, who is able to wage war with him? Yan po yung mga ano. At aside from that, tinawag po siyang Beelzebub. Matthew chapter 10 verse 25, 12, 24, and 27 ng Matthew. So, nilarawan ni Matthew. Tingnan natin. Matthew 10:25. 10:25. Sapat na ng alagad ng kanyang guro at alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambayan ay tinatawag niyang Beelzebul, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga kasambahay. Sa 12:24. Sabi, Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. si Beelzebul daw, ano, the ruler of the demons. Pero pinaratangan nila ang ating Panginoon, ano? No? Saan daw kapangyarihan galing nagpapalaya ng Panginoon? Ayon sa mga Pharisees. Kay Beelzebul daw. Oo. Beelzebul. Blasphemy na yun. Yeah. The Spirit. Oo. Blasphemy. No? Ano yung blasphemy? Nabanggit nyo lang din yung blasphemy. Ano yung blasphemy? Pamumusong. Pumusong. Paano yung pamumusong? Bakit sabi ron yung, di ba yung blasphemy yung magkasala ka sa anak ng tao may kapatawaran. Parang cursing, hindi siya blasphemy. Ha? Parang cursing ang ano yan. Parang Pero yung magkasala ka kay Holy Spirit, wala nang kapatawaran. blasphemy. Blasphemy ang tawag doon. So, Paglalapastangan sa... Lapastangan. paglapastangan. Sino nilapastangan? Sabi doon, pag nilapastangan ng Holy Spirit, Pwede mo lapastanganin ang Panginoon Jesucristo? pwede. Yung sa pagiging anak ng tao niya, pwede mo siya lapastanganin. Parang naman. Okay lang. Oh, ngayon, paano mo Pero yung paliwanag yan? pagiging siya, yung Espiritu Santo, hindi pwede. So, pwede mo lapastanganin ang Panginoon Jesucristo, Yung may kapatawaran yun. Yung pagiging tao niya, para doon lang. Pagiging tao. Oh, yung sa katawan tao niya. Oh. Pero yung paglapastangan sa Banal na Espiritu Santo, walang kapatawaran. O ba, paano natin yun ba sinasabi mo, yung pagiging tao niya? Sa pagkatawang tao niya. Kasi sa panahon kasi niya, nagkasalita siya ng kuwan kasi pagkaklasa niya, tao lang naman siya sa panahon na yun prophet, parang ganun. So, hindi sinsabi sa Okay lang, meron kang malinaw na ano. Pero yung Espiritu Santo, diba? Kasi, Anong talata? Ano yung talata ng, ano yung konteksto ng blasphemy against the Holy Spirit? 1:29. Matthew, Mark po. Mark, sa ano meron yan, di ba? 29. Sa ano meron din yan, sa Matthew? Leviticus 24:16. Revelation 13:6. Ano yung Mark? Mark? 3:29. But whosoever blasphemies against the Holy Spirit never has forgiveness. okay, tingnan natin. Yung blasphemy against the Lord Jesus Christ is forgiven? Never has forgiveness. Hindi kay Sa Christ. 28 kan sabi ito, there is empty all sins and given to the sons of men, and blasphemies with each other shall blaspheme. Sabi niya, but He who 29, speaks against the but Son of in the Man blaspheme against the Holy Ghost shall be forgiven. It shall be forgiven. It shall be forgiven. Oo. He who speaks against the Son of Man, The Son of Man. he who speaks, he who blasphemes, Bawa, hindi kami maniniwala has sa no iyo. forgiveness. Isa kang Beelzebub. Yun, pangumuso yun. Oo. May kapatawaran pa yon. Bulaan ka. May kapatawaran pa yon. May kapatawaran pa yun. Hindi kami maniniwala sa iyo. Kaya doon sa Holy Spirit, kung sabihin mo di ako naniniwala sa Holy Spirit, parang sinabi hindi ako naniniwala sa Diyos. Ang context kasi doon, Direct ba? nagpapagaling si Jesus. Oh, yun yung Nagpapagaling context. siya sa kapangyarihan ng demonyo Beelzebub. Beelzebul. Blasphemy na yun. Kasi sa Holy Spirit yun eh. Ang pinatatakot ko doon, ito nga yung nag-viral nga na pastor namin sa Baptist, na puro pera-pera na lang. Pinalalayas niya yung mga nagta-tights na, puro kayo tights lang, di kayo nag-ooperate. Layas kayo. Lighter na Sabi sa akin doon,
Kaya umalis ako doon sa church na yun. Sabi, umatend kasi ako sa Healing Crusade ni sino ba tong yung nag-healing nung Pastor Principe. Nag-Healing Crusade kasi sila sa Dasmariñas sa Cavite. Ay gusto ko makakita ng milagro. Oo. Abay, nakita ako doon eh. At ang sabi, nakita kita doon namatay. Sabi ko, di ba huwag kang atin? Sa demonyo yan. Pagpapalayas nila ng pagpapagaling nila. Eh, kamukha yun nung sinabi nung mga Wilson sa Hussein. Oh, same scenario. Oo, hindi ko ma-process yun during that time. I was 19 years old, 18 years old. Balis ako. Hindi siya, parang sa panahon nila, kung lalagyan ng Jesus Christ, Yan. last time sa panahon Ang nila, narinig ko matawaran niyan, pa sila. ang narinig ko niyan, pag ang natouch mo, diba, ikaw, sinabihan kita, ang natouch ko sa iyo, ang pagkatao mo, may kapatawaran yan. Pero pag yung anointing na nasa sa iyo, work ng Holy Spirit, yun ang, ano ba, sinabihan kita, sa demonyo ka, nag-perform ka ng miracle, o Sa demonyo, preach ka, ako ng delikado yun. na Sa under panahon the natin anointing yun. of the Holy Spirit. Tapos sinabihan kita, sa demonyo yung nagpe-preach na yan. Yari ako dun. Walang kapatawaran. Kasi hindi siya, kung hindi na mo, Kasi ang tinax mo na, Holy sinabi Spirit. sa panahon nila. Sabi in the present time, kung sabihan niyo ako ng blasphemies, anong ganito, may kapatawaran pa kayo. Oh. Pero sa Holy Spirit, wala. So, ibig sabihin, di wala na siya, panahon na natin ngayon. Kung may magbablaspheme ngayon, yun ang malaking delikado. Kasi di ba, So, lalo sabi niya na siya, may ano ko doon, may meron mga 99%. ang lalaya ng mga tao magkano sa mga... Yung, While youth group nila ako ang Si Edwin, Ikaw ba si Joshua? Joshua, ayun, ano ba? Joshua. Pinangalanan pa no? Ikaw, Joshua. Iniisip ko na kaya nag-viral Ibang klase. ganito pa rin siya. matindi rin naman no? Matindi to mag-pray. Matindi. Pero minsan nasasway, no? Sa May extreme, ano? May extreme. Yung extreme. Yung anointing nandun eh, pero Kasi mayaman na siya. Magaling, sa ibang aspeto, may mga preaching siya na maganda naman. Pero may mga, ano, Kaya listen siya tayo. Pero malaki lang. Garahe lang ang church namin no, during that time. 2-car garage lang. Basta pala. Pero ako dyan, pag dating sa ganyan, no comment ako kasi. Di ba alam mo, Kaya lang, yung kasi experience ko, sinabi niya sa akin talaga. Sabi hindi siya, no? Sabi hindi siya, no? Yung mga speaking in tongues na yan, Hindi siya. speaking in tongues, hindi po yan sa group. Sabi niya. marami na po kasi pag-alisan yan. Ano yan? Sa Kaya, naman na pamumusok ng bishop, you know? Pamumusok na yun. oh, Pamumusok na yun. Professor ito ng Bible school. Kaya nga, matikas magsalita siya. Matikas. Pero sumablay siya nun. Sumablay siya. Siguro, tama yung motibo, mali yung pamamaraan. Di ba? yung delivery ang Tama supply. naman dapat nagtatay sa offering naman talaga. Pero yung mga ganung idea, ikaw, ang dami tao, may bisita ba dyan? O sige, okay lang yan, bisita. Bakit? Ano ba to? Pero pwedeng mag-offering kahit bisita. Oo, kami na yan. Pwedeng mag... Ano na? Tapos ikaw, Jules. Okay lang yan. Binagkita yung pangalan, inot natin. Ah? Date ka? Tayo ang Yung may kotse ka na? Marami ka sa mundo. Oh, magaling kayo. Mga magnanasa. Ano mo ah? Kasi yung nabayan siya, tinignan ko siya. Pero nandun siya, kasi napanood ko siya, hindi ako nang-judge agad. Siguro baka, meron silang issue sa loob. Baka yung mga leader naman ang kupad-kupad talaga, Pwede ba yung kahit Balikan ko lang yung quote, yung sinabi yung ano, Mark Alam mo na dapat ba tayo? Mark chapter 3, 29. 28 hanggang 29. Sabi rito, truly, I say to you, all sins, lahat daw ng kasalanan, shall be forgiven the sons of men. No? Lahat daw ng kasalanan ay forgivable para sa mga anak ng tao. Hindi sinabing
Hindi yung patungkol sa anak ng tao si Kristo. Yan yung interpretasyon. Lahat ng mga kasalanan ng anak ng tao shall be forgiven. Tama? Not referring to our Lord Jesus Christ. Yung kanyang humanity o yung kanyang pagiging anak ng tao, hindi yun na sinasabi rito. Ang issue pala nun, Bishop, kunyari ako, nagkasala ako dito sa taong to. Yun yung mapapatawad. Pero may sabi kasi All sins shall be forgiven Oo. to all the sons of men. Sons of men. Any sins, Oo. lahat ng kasalanan shall be forgiven. Parang ganun, di ba? Pero hindi, not necessarily, yung sinasabi niyan, kay Jesus natin gawin. Ha? Yung patatawarin pa rin tayo kay Jesus natin gawin. Hindi ganun eh. Yun nga po, yun ang ibig ko sabihin. Pero Hindi yun kaya ang ano, kaya Ayun sa ibang sa- context. Kasi sa context lang nito, Kahit ang huwag ka binabanggit nagsabi na ano na ko eh. magkasala sa ama, Hanapin mo yung ibang nito. pagtatawarin. Kasala sa ama. 12:31. Nam? 12:31. Matthew 12:31. Matthew, tingnan natin sa ano. Kasi iba yung, kaya kailangan tingnan natin yung context eh. 12:31. Kasi iba dito eh. Mas ano dito eh. Siyempre, taas natin ang basa sa 30. Kasi nakalagay dyan, unpardonable sin eh. Ang panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasama sa pag-iipon ay nagkakalat. 32. Verse 31. Verse 31. Kaya sinabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglalpastangan, ngunit hindi patatawarin ang anumang paglalapastangan sa Espiritu. Sa ano, Bishop? Oh. Magsalito, Wala, di ba? Wala ang patungkol kay Christ. Ha? Hindi siya pwede. 32. Sige, na 32. Patatawarin, Yan. ngunit sino magsalita laban sa Espiritu Yan. Santo ay hindi patatawarin maging sa panahon ito o sa panahong darating. Yun. Oh. Whoever speaks a word against the Son of Man. Sino sa Tagalog, sino man na magsalita no? Laban sa anak ng tao, May patatawarin. may kapatawaran. Tama? Tama. So, yung sumunod, but whoever speak against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him either in this age or in the age to come. O, pati yung tinutukoy na yung panahon nila during the time of our Lord Jesus Christ. Sa mga darating. So, at saka yung darating na mga panahon. Kasama tayo. Panahon na ngayon, di ba? Walang kapatawaran. So, paano may identify yung blasphemy? Ano yung blasphemy diyan? How can we identify? Paano ilalarawan? Speak against it. No, if you speak against the Son of Man, against the Lord Jesus Christ, Verbally Oo. speak eh. forgivable. Katulad sinasabi niya, pwede yung ay sa demonyo yan, yung espiritu sumasalita, sa demonyo yan. Hindi sa Diyos yan. Parang ganun. Ibig sabihin ng Dr. nagsasalita o paggawa ng bagay na nakakasira sa dangal, kabanalan o kapangyarihan. Dangal na ng Diyos eh. Dangal ng Diyos yan. Ibig sabihin po ng blasphemy. Kaya naging blasphemy pala yung sinabi ng mga tao. Kasi, imbis na yung honorarium, sabi na, kay Lord yung pagpapagaling eh. Ang nabigay nilang ownership kay Beelzebul. O kay Beelzebub, na which is wrong. Oh. Na dapat ang ownership talaga sa Lord. So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay pala na hindi Hindi dapat kasi, para sa Diyos. doon kasi sabi kasi Ron, Ah. nagpapagaling siya sa Panginoon ni Beelzebub. Oh. Sabihin, kumbaga sa ipinapoint na itong taong ito, ang kapangyarihan mumula sa kanya galing kay Beelzebub. Sa demonyo. Sa demonyo. Sa iba. So, para sinabihan niya yung kapangyarihan ng Diyos sa demonyo. O, pangumuso yun sa Kaya, pangumuso. Pero kung sasabihin mo, ay ito si Pare Jesus ang, Christ. pare ang mga disipulo ni Kristo na sabihan sa bulto. Ay, hindi ba sinabing evil spirit? Ang multo kasi spirit lang eh. Hindi ba sinabi ko? Hindi eh. Kung evil o Tingnan niyo, no? good spirit eh. Sabi nga eh, di ba sabi, pwede, yun eh, they can speak eh. Yung against the Son of Man, if you speak against the Son of Man, forgivable. Disrespect. Tama ba? Opo. Hindi mo siya Forgivable yun. Alam mo, negative ang komento mo kay Christ. Anak ka lang ni Joseph, di ba? Anak ka lang ni Maria, tao ka lang. Mga ganun,
propeta ka lang. Hindi ka Propeta ka lang, oh. Forgivable. Parang ganun, ano? Ganun ba yun? Kung sisiraan mo siya, forgivable yun. Pero, yung ginawa ni Kristo ng pagpapagaling Yun. na ipinaratangan nila na ikaw ay nagpagaling, hindi galing sa Diyos, kundi galing kay Beelzebul. That is blasphemy. Oh. Tama. Parang galaw ng Diyos. Oo. Act of God. Iba yung binigyan. Oo. Hindi naman. Tapos binintang nila na ito ay act of Satan or demon Sabi doon sa blasphemy about or Beelzebul. That is blasphemy. Hindi makapatawad yun. Yun, walang papatawaran yun. Yung dangal, Panahon nila hanggang sa... yung dangal talaga ng Diyos ang sira. Or showing disrespect. Yung yung EDSA 1, talagang halatang gawa ng Diyos. Pero ang pinarangalan. Yun. Mary. Blasphemy yun, oo. Blasphemy yun. Parang, instead na Si Jesus yung na-uplift Oo. doon. i-direct nila ang papuri sa Diyos sa talagang, Gumawa di ba, pa- mabigyan ng kaluwalhatian nabigla ng kaluwalhatian. Pero Yung, talaga na blasphemy yun. Kasi tayo, Kayo pa ng monumento. so, ngayon may mga miracle ngayon. Tayo sa ating kapanahunan, may mga miracles ngayon. Lots of miracles. May mga gumagapang sa pader, nakikita ko eh. Di ba, ma'am? Ano ba yun? Ay na lang ba yun? Ano na lang yung mga... Hindi, pero ano, Hindi na totoo yun? Ano mga ganun? totoo po talaga yun. Kasi, Ako po, yung dati po namin pastor, Bishop, Oh. makwento ko lang kung bakit sabihin ko totoo. Yung dati po namin pastor, yung kuya ko, Kristiyano na siya, mahilig siyang tumambay at nililigawan niya nagbebenta ng balot. Sinisira niya ng Word of God. Not knowing na merong isang lalaking lumapit, sinira ng kuya ko. Tumanggap sa Panginoon. Di ngayon sabi niya, sama mo ako dyan. So isinama siya. Sinama siya doon sa church. Church. Dati po kasi ang pinaka-main ng church namin dyan sa 9th Avenue. Doon siya pinunta. So sa makatuwid, kasama siya. At that time, 80s yun eh. Talagang matinding buhay. Matindi yun, oo. 80s, oo. Nag-worship ngayon. Kasi, Revival. ang mga tao kasi, nung dati po, pag nag-overnight prayer, kunyari, ano ngayon? Webes. Ang uwi na natin bukas ng biyernes ng... ganyan po natin ang prayer. Kaya pag sumasama sa papa ko, Intense eh. Kaya ayaw ko mag-pray dati. At that time, matinding kilos ng banal na espiritu. Bumagsak yung taong yun eh. Aswang pala. Tapos pag aswang ang pangalan natin ng church na natin The Precious Blood of Jesus Ministry. Kaya talagang deliverance, nakita ko po yung bisa. Tumatalbog yung tao ganyan, tapos bumubula yung bibig. Tapos siya naman, init na init siya na mula. Ang sinigaw, Saturn. Yun ang sinigaw niya. Tapos yung tinaas na ganun, mapuputol din ito. Tapos yung ari niya nag-iiba. Dahil na siya eh. Lalaki siya, tapos dinideliver siya eh. Hindi siya ma-deliver dahil naman kailangan iluwa eh. Ang haba ng kwento na ito, pero yung ari nila nag-transform from lalaki going to babae. Ganun po. Tapos nakaka-climb po sila. Natutulog yan dito, nasa lubong ng isa naming kapatid. Gumagapang sa pader. Nasa Antipolo. Sabi niya, Pastor, nakita ko, ang pangalan ng Victor. Pastor, nakita ko si Victor nasa Antipolo. Nandito na natutulog ka. Victor, kaya niyang lumabas, umalis. nakakatrans ano? Opo, tapos nakakapasok sa butas ng gripo. Ito yung isang... Kasi yung asawa ng isang pastor, buntis. Sabi niya, Victor, huwag mo kong lukuhin, lumabas ka dyan. Matapang itong babae ko eh. Na masaya lang siya. Pero hindi nakatagal sa church yun. Hindi mawala yung karga nun eh. Kayang lumutang. Yung dinideliver siya, ang daming ang mga aso, iba-ibang klase. Totoo yun. Bishop, totoo yan. Yung iba, mga baboy ramong style nila. Ito yun. Sila naman, mga paniki malalaki. Ang pinakasentro ng meeting place nila, dyan sa Mandaluyong, yung cemetery dyan sa Mandaluyong, sa gitna. Dinideliver siya. Pinagalitan siya ng uncle niya.
Sabi naman yan ng pastor namin, pag may nakita ka, tanggapin mo. Nilalagay yung oil sa ano, sa kesame. Gagapang na parang Spider-Man, kinukuha doon. Sabi nyo, nakita ng kuya ko. Sabi nyo, tignan mo to. Pagkatingin niya, langis na parang may konting bata. Inagaw ng kuya ko, paktak mo. Pagtingin niya, nasa likod niya, nag-aalam doon yung mata. Eh, paglabas ng pastor namin, yung ano, hindi ka lang, gumugalantang. Na-stop sila. Nung 70s, 80s, 90s, Grabe. maraming ganyang mga senaryo na na-experience sa mga Kristiyano. Pero kapatiran namin, Ang na-witness ko lang dyan, pero yung patay na ngayon. Umutang talaga yun, dalawang dekada na nag-goiter na katingalang ganon, lumubog. Lulukin mo! In Oo, Jesus' totoo. nawala. Ay, nasa front seat ako eh. O kaya, Walang nahuli ngayon. Sabi sa akin, Nakalipat na ng camera eh. Sinabi ko. Ay, dapat sinabi ko. Ang, Basta ang ako matay, na-witness pero ko, nanood ka din. ang na-witness ko yung nakaupo siya, nag-worship, biglang parang sinalya sa pader. Talagang parang may dumampot at pinalo sa pader. Oo. Yun ang na-witness ko. Saan yan sa mga litis? Sa church. yung mga ganyan. Ako dati, Oh. mga Pero wala lang mga ganyan ngayon. No? Mga panahon ng araw, 70s, 80s, 90s, meron na eh. Ngayon, Pero madalang. ngayon, meron pa rin. Pero hindi siya ganun sa... Depende kayo sa Kasi- depende sa manggagawa. Ang magdilaw kasi sa deliverance, Meron mga gifted sa na... deliverance na tatawag nagpo-progress din sa ang theology. Noon kasi parang ang napansin ko lang dahil sa babaw pa sa Word of God, pinaglalaroan ng demonyo. Ang daming mga kung ano-ano. Pero nung lumalalim na sa theology, parang kasi may narinig ako na hindi ka dapat nag-stay. Oh, may mga ganyan. May May mga matagal debatable sa na yon, yung slain. Hindi nag-stay sa demonyo na. Pag sinabi mo, layas, wala na siya. Wala nang maraming mga sigawan at ang name of Jesus. Si Pastor Greg Dorantes. Sumisigaw na siya sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka. Tinatawanan na silang demonyo. Pagod na daw sila. Labas-labas ulit niya. Sabi pa pagod ano na. gagawin namin. Sabi sa ano ng Lord sa Allah, worshipin niyo ako. Worship nila eh. Pag di nila, inaan nila, nag-worship. Sabi niya, grabe talaga. Kaya nga. Ang pinaka-powerful ang Word of God, salita ng Diyos. Ngayon, dahil sa babaw panoon sa salita ng Diyos, ng mga Hindi magamit properly yung napaglalaroan sila ng weapon. demonyo. Tsaka nangyari, Bishop, nakatutok na sa gawain ng demonyo. Oo. Ghostbuster ng Yan. dating. Hindi lang na pupulpil yung pinapagawa ng At tsaka nagtataka, merong ang church every Sunday, nagpapalayas ng demonyo sa loob ng simbahan. Oh, yung ministry niya, yung deliverance na deliverance. Haabulin ka talaga ng ganon. Pag ikaw ay puro Meron deliverance. ganun church bishop na Talagang Oh, demonyo. hindi, same person ang dinideliver parang evangelist. Siyempre, same audience ka Di ba? Oh. Wala namang malinaw na mensahe yung preaching. Kundi puro gano'n na lang. Diba? Kaya, Kwento puro deliverance. Yun. at mga testimony. Kasi di mo susubos ang kwento ng mga ganyan. Oo. Kaya hanggang doon na lang sa mga kwento ang kanilang understanding sa Word of God. Kulang na exposition ng Word of God. Okay. More on experience sa ministry. Yun din ang nahalata ko talaga. Pag pinatulan mo ang mga bagay na ganyan. At sa church, may nangyari sa atin yan. Pero ang napansin ko, parang pinaglalaroan ng demonyo. Hindi, tama ka. Dahil sa kakulangan. Tama ka. Ay, Kasi oo. mapapansin mo yung mga aral talaga sa Biblia, mga theologians, wala silang ganun sa church nila. Kundi mga Pentecostal, charismatic lang talaga na ang focus ng Word of God, punta kayo dito, mahilig tayo. Dito lahat ng mga may sakit. Pag naging theologian ka, medyo lang Hiling lang yung usapan doon. inasala mo Puro Inasala manifestation lang, revelation, gano'n lang. Wala talagang solid na exegesis sa Word of God. Walang paliwanag talaga. Hanggang doon lang, mababaw talaga. Siguro, ang ano na sa atin, ang i-avoid natin, wag kaagad natin husgahan. Wag natin husgahan yung ministry o yung
kung ano yung gesture na ginagawa nila, baka mamaya totoo sa spirito yan eh. Oo. Di ba? Hindi Tama namali ka yung pa. observation mo din Di ba? na Medyo balansyado ka rin. mababaw lang yung kanilang understanding sa Word of God. Kaya they depend on these events na Depend on manifestation na lang. Manifestation. Oo, ganun. at lalo't nakakapagpadami ng tao yun. Yeah, oo. Born again kasi ako sa yung prophetic talaga nung kasagsagan ng prophetic ministry na thou shalt thus says the Lord ganito ganyan. Napapansin ko yung mga thus says the Lord sablay ang buhay, tapos may mga kayabangan. Sabi ko parang napaglalaro, tinatakot ang mga tao. Sabi ko ngayon kaya nagpakalalim ako sa salita ng Diyos. Oo, para ano natin, mabalanse. Balanse. Lahat ng teaching. That is the movement of the Holy Spirit. Una-una, lalo na nung ang mga naririnig ko bagamat sabi ng Bible, ang tupa ng Panginoon ay nakikinig ng kanyang salita. Sa 10:27 ng My sheep know my voice and they follow. John. Ang nagkakaroon na ako ng problema sa mga nagsasabi niya na pakinggan pang Panginoon. Kasi ang result, doon ako sa result natin. Oo, yun Kasi nga, hindi yung... pwedeng magkamali. Ang word of God, Ayun. speak ang Diyos. Ang resulta niya, bawa, pinarinig ako. Sabi ng Panginoon sa akin, ganito, ganyan. I-release ko dito kasi ganito, ganyan. Kalaunan mo, dahil sa pag-release niya, nagkalit ang asawa niya, nag-away sila, hiwalay, tapos backslide. Ang bakit naman na resulta ng sabi ng Panginoon? So kaya, doon talagang naging masusi ako magana. Ingat talaga. Ingat. Okay. Sabi ng asawa ko. So, overtime na tayo. Sige po. God bless po. Hello. Let us pray. Tayo manalangin. Sige, Pastor Jose Miller, close us in prayer.